Nakasakay na kami sa aming sasakyan nang maalala kong imbitahin din ng pare na siyang nagkasal sa amin. Kaya bumaba akong muli para sabihan siya, "Wait for me here for a while. I will invite Father Peter." Inagkan ko si Monica pagkasabi ko. I saw Father Peter standing in the middle of the aisle while reading the Bible. "Father, join us in the venue. Isama niyo rin po ang mga madre." Marahan at mangiting pag-aanyaya ko sa kanya. Ngumiti rin siya at sinabing susunod sila. Pagkasabi niya noon, nagpaalam na ako at lumabas. "Leonardo?" Uminto ako at lumingon na marinig ko ang marahang pagtawag sa pangalan ko, only to get stunned as I saw her standing there. After almost 5 years, I finally see her again. Pinakiramdaman ko ang puso ko kung bibilis ba ang tibok nito, but to my surprise, my heart is still beating in a normal way. At ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang kasiyahan na muli siyang nakita. Yes, I can surely say that I get over with her, and my heart belongs to Monica now. "Vanessa, kamusta ka na? Di ko inaasang pupunta ka kasi hindi ka nagre-reply sa message ko." Nakangiti kong bati sa kanya. Halos 5 taon ko siyang di nakita at ngayon nga, masaya ako narito siya. Hindi tulad dati na parang lagi akong excited tuwing makikita ko o magkikita kami. Ngayon parang normal na lang narito siya at kaharap ko, kahit na nga ba ilang taon din siyang nawala. Eto, okay naman. Paalis na rin ako, gusto lang kitang i-congrats. Best wishes na rin. Nakangiti ang sagot niya. Pero baka sa mata niya ang lungkot. Vanessa was a very transparent person. Makikita at mababasa mong lahat ng emosyon sa mata niya kung alam mong pagkatao niya at kung lubusan mo siyang kilala. "Salamat. We're good naman, di ba? I mean, it's been a year. I hope naka-move on ka na at masaya." Alam kong may halong pag-aalala ang boses ko pero pinilit kong ngumiti at hawakan ang balikat niya para pagaanin ang sitwasyon sa pagitan namin dalawa. Tumango siya at bahagyang ngumiti bilang sagot sa akin. Humugot ako ng malalim buntong hininga dahil alam ko nasasaktan siya. Kitang-kita ko sa mga mata niya yung sakit. Alam ko ang pakiramdam nun dahil minsan na rin nangyari sa akin yon. "Vanessa, gusto ko maging masaya ka dahil deserve mo yon. Sorry dahil hindi ako yung lalaking makakapagbigay nun sa'yo. Hindi kita mapapangiti araw-araw at bawat oras. I know it's too late but I just want to say sorry kung nasaktan man kita, kung pinaiyak kita at kung pinaasa kita. Kung napabayaan kita at kung nawala ako sa'yo. In God's perfect time, may darating din. At yun ang tamang tao para sa'yo just like what happened to me." Mahaba akong salaysay sa kanya. Kung may magagawa lang ako para mawala yung sakit na nararamdaman niya ngayon, ay ginawa ko na. Vanessa deserves someone better at alam kong hindi ako yon. But I promise to protect her heart if ever she found a man again. "It's okay, Leonardo. I'm okay. Masaya ako para sa'yo. Mahalin mo siya, ha? Utang na loob, magbago ka na," she said while laughing. But that laugh doesn't reach her eyes. Alam kong pilit lang ang tawa niya. Sa tinagal-tagal ko na siyang kilala, alam ko kung kailan siya masaya, kung kailan siya malungkot, at kung kailan siya nagpapanggap. Pero sinakyan ko na lang para maging komportable siya at hindi mag-alala. "Oo naman. Kaya ko naman, di ba? We can still be friends. I'll go ahead, ha? Sunod ka sa venue. Take good care of yourself always, Vanessa. So, paano? See you later." Pagkatapos ko, dahil nangako ko kay Monica na babalik ako kaagad. Tumango lamang siya at gumiti. At sa huling pagkakataon, niyakap ko siya. Gusto ko iparamdam sa kanya na anuman ang mangyari sa amin dalawa, narito pa rin ako, handang tulungan siya kung kailangan niya. Narito lamang ako at handang makinig, sakaling gusto niya ng kausap. Narito ako at handang suportahan siya sa panibagong yugto ng buhay niya. At kahit gaano pa kahigpit ang pagyakap ko sa kanya, sa huli, pinakawalan ko rin siya. Ayokong ikulong siya sa sakit ng alaala ng kahapon namin dalawa. I know our story has no happy ending, pero masaya ako nagwakas ito ng maluwag sa puso at payapa. "How's your heart?" Tanong sa akin ni Monica na makapasok ako sa sasakyan. Alam ko nakita niya kaming dalawa ni Vanessa, ngunit ni katiting na galit o tampo man lang hindi ko makita sa mukha niya. Still beating and shouting for more. I smiled and winked at her as she smiled back and said, "I love you, boss," that made my heart beat faster. Only Monica can do that to me. "I love you too, and I will always love you, my ex-yaya."
I answered and we drive away. Monica's POV. Nairaos namin na maayos at matiwasay ang aming kasal, ngunit ang hindi ko napaghandaan ay ang honeymoon. Peste, bakit pa nawala sa isip ko na may honeymoon na pala pagkatapos ng kasal? Love, ready ka na ba? Kulang na lang umatras ako na marinig kong boses ni Leonardo sa likod ko. Hindi namin napag-usapan ni Leonardo ang honeymoon matapos ang kasal namin. Ngunit ngayon papunta kami sa isang island dito sa Zambales na kung tawagin Anawangin Cove. Naiwan na muna ang anak namin sa pangangalaga ni Chad. Bakit di natin sinama mga kaibigan mo dito? Balik tanong ko sa kanya habang lulan kami ng bangka. Ngayon lang din ako nakasakay ng bangka kaya naman sobrang kapit na kapit ako kay Leonardo. Love, it's our honeymoon. Alangan namang isama natin sila sa honeymoon natin. Bali walang sagot na naman. Sinusubukan ko lang naman na gumawa ng paraan para hindi matuloy ang honeymoon natin. Bakit kasi sa honeymoon pa tayo? Kitang nakabuo na nga tayo ng isa. Pakiramdam ko nakatitig siya sa akin na masama dahil sa sinabi ko. Sa hindi nga kasi ako komportable sa pesting honeymoon na yan. Hindi ko nga kayang gawin ng mga tinuro sa akin ni Norma 2 araw kasi bagong kasal namin. Nakausap ko ang 2 prohilda na sina Norma at Bella. At dahil napakabihasa at nangunguna si Norma sa usaping pakikipagsalo, ayun, kung ano-ano nang tinuro sa akin. Don't tell me nahihiya ka pa rin sa akin. Nakangising tanong ni Leonardo. Love, nakita ko ng lahat ng yan. Nahawakan at subukan mong ituloy. Ihuhulog kita at nagpapestahan ka ng mga pating. Putol ko sa sasabihin niya. Tinakpan ko rin ang palad ko ang bibig niya. Love, it's okay. Naiintindihan kita. Don't worry, ako lang bahala sa lahat. Makahulog ang sambit niya pa. Di ko na lang siya pinansin at bumaling na lamang sa napakagandang karagatan sa aking paligid. Ilang minuto pa ang tinagal ng paglalayag namin hanggang sa nakita ko na ang pinong buhangin at napakalinaw na dagat sa Anawangin Cove. Nakakahalinang magbabad sa tubig at napakasariwa ng hangin na dumarampi sa aking katawan. Wow! It's paradise! Nakangiting sambit ko. Ngayon na ako nakapunta dito at talaga nga namang ikinagulat ko yon. May mga karagatan din naman sa lugar namin sa Mariveles, pero ang islang to'y napakaganda rin talaga. Naglakad na kami ni Leonardo sa simpleng kubo na ookupahin namin. Doon may simpleng kama sa loob at may mga simpleng kagamitan din na maaari namin gamitin sa 3 araw na ilalagay namin dito. Nagustuhan mo ba? Kuryosong tanong sa akin ni Leonardo. Niloloko niya ba ako? Hindi ko lang basta nagustuhan. Na in love na nga yata ako. I love it. Yumakap ako sa kanya at ginawaran siya ng hagkan sa labi. Thank you sa pagdala mo sa akin dito. Giit ko pa. Wala nang libre ngayon, love. Babayaran mo ako mamayang gabi but for now, let's eat first. Gutom na kasi ako. Sagot niya naman. Inila niya ako palabas sa kubo at nagtungo sa isang duyang yantok sa likod ng kubo. Napaka-presko ng hangin kaya naman nakakagana rin kumain. Lalo na nang makita kong mga nakahain. Talagang meron na ito rito? Kuryosong tanong ko. Kasama yan sa bayad pero dinner. Tayo na magluluto kaya nagbaon na rin ako. Bali walang sagot na naman bago umupo sa isa pang duyan na yantok. Gusto ko ng gantong duyan sa bahay, love. Wala sa loob na sambit ko. Ang ganda lang at ang sarap sa pakiramdam na humiga sa yantok na duyan. Anything you want, love? Bali walang sagot na naman. Sinimulan niya na akong pakainin ng prutas na tinatanggap ko naman. Siya nga pala may nakausap ako interior designer sa Manila. Papapalitan kong design ng bahay sa HGS. Hindi ko kasi gusto Tsaka para na rin mas komportable sa Lindsay sa new room niya. Sunod-sunod ko pang sambit. Kilala ang Vallejos Interior Design sa lungsod ng Maynila. Kaya hinanap ko talaga ang opisina nila. At nang makita ko yon, kagad ako nagpa-schedule para sa kwarto ng anak namin. Mabuti na lang din nasa priority list ako kung kaya't hindi matatagalan ang paggawa nila. Really? That's good. Just do whatever you want, love. Muli niya naman akong binigyan ng pagkain. Bakit pakiramdam ko? Bibitayin na ako ng dahil sa mga pinapakain mo. Kunot noong tanong ko sa kanya. Sinong hindi mangangamba? Samantalang halos ipakain niya ng lahat ng pagkain sa akin. Kailangan mo yan para malakas ka mamaya. Mas lalo pang kumunot ang noo ko nang dahil naman sa sinabi niya. Para saan? Bakit ano bang gagawin natin mamaya?
Ano bang meron mamaya? Sunod-sunod kong tanong. Hindi ko rin talaga alam kung anong iniisip itong asawa ko eh. Love, it's our honeymoon, remember? Malamang mag-honeymoon tayo mamaya, kaya kailangan mong magpalakas. Bali walang sagot niya na ikinasamid ko. Peste, kaya niya pala ako pinakain ng marami para maghanda sa honeymoon namin mamaya. Anong gusto niyang gawin? Mukhang ospital ang kalalagyan ko pagkatapos namin mag-honeymoon na. Pwede ba isihan mo lang? Kinakabahan ako sa binabalak mo, promise. Pero ang loko yung nginitian lang ako bago ginawaran ng hagkan sa labi. Naloko na. Mukhang kailangan kong manalangin ng taimtim mamaya. Matapos namin kumain, agad kong tinawagan sa Chad na siyang nag-aalaga kay Lindsay ngayon. Total gusto niyang manirahan sa rancho, pues. Mag-alaga muna siya ng pamangkin niya. Chad, nasa ng anak ko? Pasigaw kong tanong nang sagutin niya ang tawag. Di rin kasi talaga ako panatag kapag wala ako sa tabi ni Lindsay. Aba, mahal na senyorita, mukhang masama ang timpla mo ah. Hindi ka ba nasisiyahan sa performance ng asawa mo ngayon? Balik tanong naman ng Doko. At di man lang pinansin ang tanong ko sa kanya. Tigilan mo ako, Chad. Baka gusto mo ipadampot kita sa babae mo na nabuntis mo ngayon din. Nasaan ang anak ko? Muli kong tanong sa kanya. Lindsay, well, she's happy with me. Matapos yung sabihin yon, agad kong tinignan ang cellphone ko na mag-vibrate yon. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng mata ko na makita ko ang picture na sinend sa akin ni Chad. Ang kaawa-awa kong anak nasa lapag at hindi na makilala dahil sa sobrang dungis ng muka. May hawak na isang buong tsokolate sa kaliwang kamay habang sa kanan chocolate cake. Mapapasnang ko na maaga sa Chad pag uwi namin. Kumanda ka sa akin, Chad. Sisiguraduhin ko sa'yo mata mo lang walang latay. Singhal ko bago pinutol ang tawag. Nang lumapit sa akin si Leonardo, hinawakan ng balikat ko agad akong humarap sa kanya. Let's go home. Giit ko na kinataas ng kilay niya. Why? What's going on? Kuryosong tanong niya naman. Pinakita ko sa kanya ang picture na pinasa na magaling niyang pinsan sa akin. What the? Bulalas niya bago kinuha ang cellphone ko. What happened to my princess? Papasnangin ko talaga si Chad. Giit niya pa. Kaya nga umuwi na tayo bago pa magka-diabetes ang anak mo. Panggagatong ko pa. Nasa po niya lang ang noo bago humiga sa kama. I am tired, love. Please let me relax for a while. Bukas na tayo umuwi but right now, I just want to sleep with you. Naawa naman ako na mahimigan ko ang pagod sa boses niya, kaya agad akong tumabi sa kanya. Ang bala ko sana mahiga at yakapin siya, pero hindi ko inaasahan na nakatulog din ako. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ako nakatulog, ngunit nang magising ako, kay lalim na ng gabi, at ang tanging kamaka sa atensyon ko ay ang banayad na hagkan sa balikat ko. Love, wake up! Gustuhin ko man imulat ang mata ko, hindi ko magawa. Pakiramdam ko kasi kapipikit ko lang. As expected, we had a rough night, na hindi man lang ako pinagpahinga ni Leonardo kagabi. Kaya pala kailangan kong kumain ng marami ha, dahil uubusin niya rin ang lakas ko kinagabihan. Love, are you tired? Uuwi na tayo. Kahit ayaw ko, pilit ko iminulat ang mga mata ko. May gana pa talaga siyang tanungin ako kung pagod ako. Siya kayang halos mag-circus kagabi kung di siya makaramdam ng pagod. Ako, Leonardo, tigil-tigilan mo ha? Matapos ng mga pinagagawa mo sa akin kagabi, ang lakas ng loob mong tanungin ako ngayon? Dahan-dahan akong umupo bago muling humarap sa kanya. Ang sakit-sakit ng kasangga ko. Kulang na lang maiyak ako pero ang loko-loko. Tinawanan lamang ako. You want me to massage your... Baliwalang tanong niya. Binatukan ko naman siya ng pagkalakas-takas na kung pwede lang humiwalay na ang mukha niya sa katawan niya. Peste, hindi man lang ako binigyan ng kahihiyan ng tukmol na to. Pakiramdam ko tuloy nag-init na ang pagmumukha ko. Uwi na tayo? Balik tanong ko. Tuluyan na akong tumayo at nagtungo sa banyo. Sumunod sa akin si Leonardo nang hindi ko namamalayan. Kung bakit pati dito sa banyo kailangan niya pa akong sundan. Bakit nakabuntot ka? Kuryosong tanong ko. Sabi mo kasi masakit yung kasangga mo. I am just worried. Wala sa loob na napairap na lang ako at pinilabas na rin siya. Ayusin mo na mga gamit natin. Maliligo lang ako tapos umuwi na tayo. Nangangamba na talaga ako sa pinsan mong si Chad. Bala kung ano pang kalokohan ang ginawa niya sa anak ko. Halos pasigaw kong sambit mula sa loob ng banyo. Agad din akong naligo para makauwi na rin kami agad.
Halos 20 minutos lang tinagal ko sa banyo. Ngunit pagkalabas ko ay wala si Leonardo sa kwarto. Nang sinilip ko sa kusina, doon ko siya nakita. Paroot pa rito habang may katawagan. Siguraduhin mong maayos yung anak ko, Chad. Malalagot ka talaga sa akin. Dilig ko pang sigaw niya. So ang magaling niya palang pinsan ang kausap niya. Na makasigurong okay na mga gamit namin, pati na rin ako, nilapitan ko na siya. Bakit? Ano nangyari? Kuryosong tanong ko sa kanya. Nasa po niya ang noo bago umiling at nagsalita. Nag-mall kasi sina Chad at Bella. Pag-uumpisa niya. Kumunot ang noo ko bago tumitig sa kanya. Inihintay na magpatuloy siya. Sinama nila si Nancy. Okay lang naman sana. Kaya lang hindi okay, gumastos na ng 100,000. Tapos sinisingil ako na magaling mong pinsan. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabing yon ni Leonardo. Bakit ganun kalaki? Anong pinagbibili nila? Peste, daig pa ako ng anak ko kung mag-shopping sa laki na nagastos nila. Bakit ganun kalaki? Masasabunutan ko si Bella pag uwi namin sa bahay. Ayan pa ang kinagagalit ko. They brought a sports car electric toy. Nagkakahalaga lang naman ng 20 mil. Yun daw ang gusto ng anak mo. At dahil masunurin daw ang pinsan mo, binili nga. Napapailing-iling pa siya habang sinasabi niya iyon. Na para bang napakalaking krimen ang ginawa ng anak niya. Alam mo yung pinsan mo at si Bella talaga kapag nagsama, puro problema ang dala. Giit ko naman. Pakiramdam ko rin matutuyuan ako ng dugo sa kanilang dalawa. Hayaan mo na. Total para naman yun kay Lindsay. Ang di ko lang talaga maintindihan kung bakit puro panglalaki mga binili nila. Lindsay was a girl, pero ginagawa yata nilang lalaki. Di na ako sumagot pa dahil pakiramdam ko, mainit na talaga ang ulo niya. Ilang oras pang matuling lumipas at ngayon nga, nakasakay na ulit kami sa bangkang inarkila ni Leonardo. Iba na rin pala talaga ang magiging takbo ng isip mo kapag magulang ka na. Kahit nasa malayo kang lugar, anak mo pa rin ang priority mo. Pakiramdam ko nga hindi ako pwedeng mawalay kahit isang araw lang sa kanya. Love, sa sunod na magkaanak tayo, sana lalaki naman na. Pakiramdam ko kasi dihado ko eh. Kamukhang kamukha mo si Lindsay. So paano ko? Paano ko makikita ang kamukha ko? Napairap ako dahil sa sinabi niya. Ilang araw niya nang iniuungot sa akin ng baby boy na yan, na para bang napakataling magbuntis at manganak. Pwede ba, Leonardo? Saka na tayo mag-anak ulit pag malaki na si Lindsay. Saka marami pa tayong kailangan gawin. Di naman sa ayaw kong mag-anak muli. Pero marami akong dapat na unahin ngayon. Malungkot din kasi kapag iisang anak lang katulad ko. Nag-iisang anak lang din kasi si Leonardo. Kaya siguro gusto niyang mag-anak na kami kaagad. Ilang minuto pa dumaong ng bangkang sinasakyan namin sa Pampang. Agad din kaming lumipat sa kotseng iniwan ni Leonardo sa pangangalaga ng inarkilan niyang bangka. You can sleep for a while. Malayo-layo pa ang biyahe natin. Saad niya bago ako ginawaran ng hagkan sa noo. Tumango ako bilang tugon at akmang pipikit na, ngunit nag-vibrate ang cellphone ko. Nang kinuha ko yon, nakita kong tumatawag ang Vallejos Interior Design, kaya agad kong sinagot. Hello? Hello ma'am, good morning. This is Ruby from Vallejos Interior Design. Itatanong ko lang po kung kailan ang availability ninyo. Napaupo ako ng tuwid at agad tumingin kay Leonardo. Wait a second. Kailan tayo uuwi sa HGS? It's up to you, love. Kahit kailan mo gusto. Sa sinabi niyang yon, agad akong nagdesisyon. Hi, pwede bang sa sunod na araw na? As of now kasi nasa biyahe kami. Didiretso kami pa uwing Manila. So, okay lang ba ako sa sunod na araw na so we can still rest? Sure, ma'am. Bali ang may-ari po ng VID ang mismong titingin sa bahay ninyo. May sinend po akong design sa inyo. Siya rin po ang may gawa. Yun po ang design na gusto nyo rin. Pakisend na lang din po kung may napili kayo at may kung gusto po kayo ipabago. Sunod-sunod niya namang sabi. Kahit di niya nakikita, tumatango na lang din ako. Okay then, I'll send you kaagad the moment we arrive. Thank you so much. Matapos yon, pinutol ko na rin kaagad ang tawag. Pakiramdam ko, pagod na ako kaya naman, pinikit ko ang aking mata para makapagpahinga na muna.